Kaya aton makaon niya pag pamatian o aton niya pagatunan makaon ay tungkol sa pagtuo. Ah, na tungkol sa pag-tuo, pirmi natong nababatian da no? Pirmi naton niya nababatian niya kapag ikaw man ay may problema, ay have faith yung mana sa Ginoo. Tama no? Siguro ginagaagi sa problema. Alas at alima. Ba, medyo ako gata. Ba? Di ba? Alas alimot alimay, mahambag rin mo nga, mahambag rin mo kaiping. Have faith yung mana sa Ginoo. Ba, manami pamatian ano? Faith, pagtuo o sa Tagalog ay pananampalataya. O sabihin natin pag may problema. Ako pag may problema, sabi lang ng katabi ko, manampalataya ka. Pag-aralan natin, ano ba yung pananampalataya? What is faith? Yung biblical. At hindi lang yung sino sa Facebook nagsasabi na, oh, have faith. Di ba? Basahin muna natin yung Hebrew 11:1. Now, okay, yun pala yung pananampalataya, ano? Okay, manalangin muna tayo. Father God in heaven, sa umagang ito, salamat, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ay makapagpukaw sa aming mga espiritual na isipan, Panginoon. At, Panginoon, na sana ito yung salita, Panginoon, ay makatulong sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, na itong pananampalataya namin, Panginoon, ay maging totoo, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Ito ang aming panalangit-dalangin sa pangalan ni pray. Amen. Sabi niya, faith is a trust, assurance, confidence in God. Ba, malalim. Napa-English ulit tayo ron. Trust, assurance, confidence. Meron kasi akong maliit na anak yung paikot-ikot dyan. Ito. Anak ko na rin siguro to Daddy na yung tawag sa akin Alam mo yung anak mo na maliit, kahit ihagis mo yan, hindi siya natatakot. Yung anak ko, gusto niya pa ihagis siya lagi Bakit? Kasi meron siyang trust. Tiwala siya na sasaluhin ko siya. Meron siyang assurance. Pag sinabing assurance, sigurado siya, panatag siya Hindi siya nag-worry. Hindi nag-worry yung anak ko na baka, hindi siya nagdadalawang isip Wala siyang ganun na second thought na baka hindi mo ako saluhin, ha? Walang ganun yung anak ko. Walang second thought. Yung confidence niya, alam niya na, si Daddy, sasaluhin ako. Kaya ako minsan, kahit malayo ako, paakyat-akyat kasi alam niya, kapag critical na, sasaluhin mo Yun yung confidence. Kaya kung minsan, yung pananampalataya natin sa Panginoon, yung parang bata tayo para tayong mga anak ng Diyos na nananampalataya sa Ama natin sa langit. Ganun yung klase ng pananampalataya na kailangan natin. Kasi maraming nagsasabi na kung ako may problema o ikaw may problema, ang kadalasang problema natin. Yung mama ko lagi, yung problema, walang pang tuition. Exam. Nanataka ko niyo. Exam. Tuition ang kasunod nun. Sino rito yung may mga pinapaaral? Iba na ngayon. Kasi yung araw-araw pa lang, 70 pesos to 150 yata yung baon. Grabe yung mga kabataan ngayon ba? Lalaki ng baon. Ano?
Ba, kung minsan 100 pesos na yung baon, naglilikramo pa. Alam mo ba kung gaano kahirap sa mga nanay at tatay magpabaon ng 100 pesos? Yung ating minimum wage ngayon is, I think, 450. And 100 pesos, that is 25% ng daily income ng nanay mo o tatay mo. 25% napupunta sa baon. Baon pa lang yun. May kuryente, may tubig pa. Kaya, lagi na lang tayo nangungutang para sa ulam, di ba? Naramdaman ko kung gaano kahirap yung may mga pinapaaral. Kaya kapag ikaw na problema, sabi ng anak mo, meron na naman akong project. Anong project mo? Kailangan ko yung project na bagong iPhone eh. Di ba? Yung mga magulang na problema, magtituition na naman yung anak. At kung nandun na tayo sa problema na yan, sasabihin lang ng marami tayong kabady, di ba? Sino pinakamaraming friend dito sa Facebook? Ako, merong 900 plus na friends. Dami niyan. Oh, 900, ilan to? Wala pang 100 na katao. Yung 900, napakarami. Sa iyo, ma'am, nasa ilan yung friend mo sa Facebook? Yung totoo? 21? 50 plus lang yung friend sa Facebook. Oh. Pero yung totoo, yung mga friends ng mga Facebook na mga kaibigan natin, maabot ng 1,000, 2,000. Para mga celebrity, no? Ang sabihin ng mga friends mo kapag may problema ka, mag-emo-emo ka, sabihin, have faith lang. Magtiwala sa Panginoon. Tama ba yon? Tama. Tayo sinasabing mali ron. Pero pag-aralan natin, ano ba talagang pananampalataya ang kakailangan natin para makaalis tayo sa ganyang struggle, sa ganyang mindset na lagi tayong problema. Kung ano man ang ating pinagdadaanan, marami tayong pinagdadaanan, hindi lang tuition yan, hindi lang problema sa pera yan. Kung minsan problema sa anak, problema sa asawa, problema sa boyfriend at sa girlfriend. Problema sa trabaho, problema sa hanapbuhay. Kung minsan, napupunta tayo sa pinakamababa nating sitwasyon, kung minsan, doon tayo naghahanap ng Panginoon at doon tayo may nagsasabi na have faith. Kung minsan, dahil din sa kagagawan natin eh. Ay, sakitin ako. Ang dami kong sakit, halos yung lungs ko mawala na. Sabihin naman ng kaibigan mo, pare, have faith lang. Diba? Kaya may pagkakaiba, nakikita natin sa ganong kwento. Ano ba yung pananampalataya? Sabi ko sa inyo eh, may pananampalataya to. Meron dito example sa New Testament eh. Sa Matthew 9, 27 to 30. Yeah. Medyo anuhin lang natin, i-summarize natin. Itong kwento na to ay tungkol sa blind man. Okay, basahin na lang natin. Nandiyan na. As Jesus went on from there, 2 blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, son of David." Blind man. Walang nakikita. Puro kadiliman. Walang nakikita. Okay.
Sabi niya, tuloy natin. When he had gone indoors, the blind men came to him and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" Sabi ng dalawa, "Yes, Lord." Merong confidence. Then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." According to your faith. Kasi sa totoo lang, itong dalawa na to, hindi niya pwedeng gawin yun sa kung sino-sinong dumaan. Kung dadaan si Sir Ian, Ian, pagalingin mo ako. Hindi. Nilagay nila ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo mismo. Kilala niya si Jesucristo, Son of David. Alam nila yung mga prophecies tungkol kay Jesus Christ. Nilagay nila ang kanilang pananampalataya ron. Tapos alam nila, sigurado sila, may assurance sila na si Jesucristo ay may kakayanan na sila ay pagalingin. Okay? May kakayanan. Alam natin na ang Panginoong Jesus ay may kakayanan na ikaw ay pagalingin. Ano mang meron ka. Sabi ng Panginoon, ikaw ay gumaling nang dahil sa iyong pananampalataya. Meron pa rito yung example eh. Sa Old Testament, sa New Testament, marami dyan ng example tungkol sa faith. Sa Old Testament, meron din. Ito ay, alam na natin yung kwento na to tungkol kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa Daniel 3:17-18. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Yung kwento na to kasi, dapat magbow sila sa image ng king. Hindi Nebukadnezar. Okay? Kung hindi sila magbow, sila ay susunugin. Ipapasok sila sa oven o sa furnace. Okay? Pero yung tatlong ito, si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi natakot. Ba? Sa 18, sabi nila, "But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you had set up." Sabi niya, itong tatlo na to, dapat may imagine natin sa panahon na yan, na lahat nagbow. Okay? Silang tatlo yung hindi. Merong pressure sa peers nila, kaibigan, o lahat sila nagbabaw. Bakit? Ano ba ang problema? Makikibaw na rin lang ako. Di ba? Lahat sila gumagawa ng kalokohan, o lahat gumagawa ng ganito ganoon, na hindi kagustuhan ng Panginoon. Ano ba naman, sumali ka na lang, di ba? Para hindi mapahamak. Para hindi mapahiya. Pero itong tatlo na ito, nanindigan sa kanilang pananampalataya. Kahit anong tingin sa kanila, kahit alam nila na sila ay mapapahamak kasi merong penalty. Ano yung penalty? Papasok sila sa furnace. Apoy. Nako, alam niyo kung gaano kainit ron. Meron na akong kilala rito na paso, kamay. Lumobo. Yan. Engineer ko yata yun. Engineer IB. This week lang napaso siya. Mainit. Sino yung may mga kakilala ako dyan? Marami dito. Dito. Napaso ng tambutso. Mainit yun. Lalo na kapag ipapasok kayong buong katawan mo sa furnace. Kapalit yung buhay mo, susunugin ka ron. Ano ba naman problema kapag pwede naman akong lumuhod, di ba? Tapos,
Pagkatapos kong lumuhod, sasabihin mo na lang, Lord, forgive me. Pwede naman, di ba? Pero itong tatlo na ito nainindigan sa alam nilang tama. Sabi ng tatlo na ito, kahit kami sunugin nyo, hindi kami luluhod sa iyo. Luluhod lang kami sa Diyos Ama namin sa langit. Kahit sunugin mo, sabi niya, nagtitiwala kami na kaya kaming isave ng aming Diyos na buhay. Ganun ang kanilang pananampalataya. Merong yung faith nila sa Panginoon, ipinamuhay nila. Hindi yung luluhod. Wala naman sigurong 1 minuto, kahit magdalawang minuto, 10 minutong pagluluhod. At least hindi na kami mapahiya, hindi kami susunugin. Pero ito naiindigan eh. Susunugin, mawawala sa iyo lahat ng possession mo, lahat ng yabang mo, lahat ng meron ikaw, lahat ng magagandang meron ka, pati katawan mo mawawala, susunugin, tatanggalin sa iyo. Pati ang buhay mo. Yun yung kapalit ng hindi pagluhod. Pero sabi nila, kahit mawala sa amin ang lahat, kasama ang buhay namin, susunod kami sa Panginoon. Kasi alam namin, isisave kami ng Diyos namin. Sabi niya, kahit hindi kami isave sa oras na yon, sabi niya, ha? Kasi ang faith, nagaganap ang pananampalataya bago pa lang mangyari ang sitwasyon. Doon siya nananampalataya. Bago siya mapunta doon sa furnace, nananampalataya na sila. So hindi nila alam na kapag nandoon na sila sa furnace, kung ililigtas ba sila ng Panginoon o hindi. Pero ganito yung pananampalataya. Alam natin na may kakayahan ang Panginoon. Alam ng tatlo na may kakayahan ng Panginoon na iligtas sila sa furnace. Pero sabi nila, kahit hindi sila, yung sa huling verse, but even if He does not, we want you to know your majesty. Kahit hindi kami iligtas ng Panginoon doon. Okay? Kasi hindi mo alam, hindi mo sigurado kung ililigtas ka ng Panginoon. Hindi. Ang sigurado ikaw, may kakayahan ng Panginoon na iligtas ka. Sigurado ikaw na may kakayahan yung Panginoon na pagalingin ka. Pero ang pananampalataya ng tatlo, ganito. Pagalingin man ako o hindi, susunod pa rin ako sa Panginoon. Gagawin ko pa rin yung pananampalataya ako para sa Panginoon. Yung aksyon speaks louder than pa-English na naman si engineer. Kahit hindi ma-provide yung aking kailangan ngayon, yung urgent needs ko, alam ko, uuwi pa rin ako sa Kanya sa langit. Alam ko ang Panginoon, kaya niyang i-provide yung kailangan ko. May kailangan ako 1 million siguro this week. Buti kayo, kailangan nyo lang. Mga pinakamalaking utang natin, mga 5,000, 2,000. Akin ko minsan, million eh. Pero hindi ako, ilagay kong paniniwala ko sa Panginoon. Paano mong paniniwala? Alam natin may kakayahan ng Panginoon i-provide ang pangangailangan mo. Alam niya kayang-kaya niyang ibigay yung utang mo na yan. Kayang-kaya niyang ibigay yung tuition mo na yan. Kayang-kaya kanyang patapusin sa pag-aaral mo. May kakayahan siya ng lahat ng bagay. Ibigay man niya yun o hindi, ikaw ay magpatuloy. Yun ang ginawa ng tatlo. Sabi niya, but even if He does not,
We want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods. Hindi pa rin kami luluhod. Yung pagsunod sa Panginoon, walang kondisyon na susunod ka lang dahil ibibigay yung gusto mo. Hindi yun faith. Ang faith, alam natin na may kakayahan ng Panginoon. So, ibigay niya yan, i-grant niya yan o hindi, alam natin, pupunta tayo sa langit kasi yun yung promesa niya na hindi na mababawi. At hindi babali. Okay? We will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Patuloy tayo. Sabi naman dito sa sabi ni James, si James 2:21-22. Si James siya is half-brother ni Jesus Christ. Isang disipulo. James 2:21-22. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Next. You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made completed by what he did. Okay? Yun ang tinatawag na faith. Alam natin yung kwento na yan ni Abraham. Dinala niya si Isaac sa malayong bundok. Naggawa siya ng altar. Sabi ng Panginoon, i-sacrifice mo yung anak mo na yan para sa akin. Hanggang sa moment na, alam natin yung kwento, Isaac, nag-iisang anak niya, matanda na siya noon. Hindi na siya makakaroon ng ganun ulit. Tapos, ibibigay mo sa Panginoon. Pero, walang pag-alinlangan. Hindi nagki-question sa Panginoon. Ano sinabi niya na ibigay mo ang buhay mo, ibigay mo yung possession, ibigay mo yung ganito. Si Abraham, ang kanyang nag-iisang anak, pinigay niya na walang kondisyon. Walang sinabi na, Lord, kapag isakripisyo itong nag-iisang anak ko, bigyan mo ko ng marami. Walang ganon. Pero binigay niya. Niniwala niyo ba na nasacrifice niya si Isaac? Yung puso ang tinitignan ng Panginoon. Sa puso ni Abraham, nakita ng Panginoon na nasacrifice niya si Isaac. Kasi yung tinitignan ng Panginoon, yung kondisyon ng puso niya, walang bahid na pag-alinlangan o pagdududa. Sinakripisyo niya si Isaac. Kasi may tiwala siya sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, isakripisyo mo, sinakripisyo. Walang kondisyon. Marami tayong pinapasakripisyo yung Panginoon sa buhay natin. Ginagawa naman Panginoon ng kondisyon. Dapat. Dami nating kondisyon sa Panginoon yung minsan eh. Pero sumunod lang tayo. Yun yung paniniwala, yun yung pananampalataya. Hindi yung nako, kung minsan, di ba? Ang tigas ng ating ulo. Ang tigas ng aking ulo. Di ba? Pero maintindihan dapat natin, sa verse na to, ang pinakamahalaga rito, yung faith ni Abraham, may kasamang action. Hindi yung sasabihin mo na, naniniwala naman ako sa Panginoon. Pero pagdating ng Sunday, ang dami ko pang labahin. Okay? Alam nyo ba,
The moment na nandito ngayon kayo nakaupo, gusto nyong makilala palalo ang Panginoon. Kaya kayo nandito. Kaya kayo, kung ano mang dahilan ninyo, kung paano nakapunta rito, anong mode of transportation, o kung naligo ba kayo sa hindi, ang importante, nandito kayo ngayon. Gusto nyong marinig ang salita ng Panginoon. Yung mga nanonood, kaya kayo nanonood kasi gusto nyong marinig ang salita ng Panginoon. Okay. As Christians, we must strive for living faith. Tama, no? Living faith. Bakit? Kasi sinabi natin kanina, kapag si Abraham na yon, yung pananampalataya niya, hindi niya kayang isakripisyo si Isaac, kung kabaliktaran ang ginawa ni Abraham, ang kanyang faith ay dead. Hindi totoo. So mayroon palang tinatawag na dead faith. Dead faith is when one believes in God but does not obey His commandments. Sabi nga ni James ulit sa James 9 na yun, di ba? You believe that there is one God. James 2:19-20. Basahin natin yan. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. May takot. Mga demonyo, kilala rin ng Panginoon Okay? Mabuti raw, sabi niya, na naniniwala tayo sa Panginoon, pero tignan natin kung may pagkaiba tayo sa mga demonyo, ha? Ang Panginoon, kilala rin ng Panginoon, naniniwala rin sa Panginoon, at sila nga, natatakot pa Yung term na shudder is tremble. Okay? Yung mga demonyo, titremble pa pag narinig ang pangalan ng Panginoon Tayo kung minsan, okay lang, kung may Diyos, okay lang rin na wala. Baka mas naniniwala pa sa atin yung mga demonyo. Pero anong pinagkaiba ng mga demonyo na to? Tuloy natin. 20. But do you want to know, foolish man, that faith without work is dead? Yun ang pagkaiba ng mga demonyo. Ang kanilang paniniwala ay walang kasamang gawa. Hindi nila sinusunod ang mga utos ng Panginoon. Ibig sabihin pala, pag naniniwala tayo sa Panginoon, nananampalataya tayo sa Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos. Kanyang mga commandments. Yun ay proof na ikaw ay naniniwala sa Panginoon. Pero dahil sa tayo ay mga Kristiyano, dahil tayo ay mga mananampalataya sa Panginoon, mag-i-strive tayo na mamuhay sa pananampalataya. Mamuhay sa pananampalataya. Mamuhay sa pananampalataya. Mamuhay sa pananampalataya. Pag sabihin, mamuhay sa pang-araw-araw na iyong mga ginagawa. Mamuhay, ibig sabihin sa lahat ng iyong problema. Mamumuhay sa pananampalataya. Sa lahat ng iyong nararanasan, ibig sabihin, kasama ang Panginoon. Hindi yung gagawa ka ng kalokohan at kapag ikaw ay nagkasakit, sabihin mong have faith. Sa pang-araw-araw. Kasama natin sa pamumuhay ang pananampalataya. Hindi yung tuwing Sunday lang, ay magsimba tayo, magsamba tayo. Sunday na, pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, wala pa ang Diyos. Sa Sunday na ulit. Papatawad lang tayo pag Sunday na, pagdating lang Lunes. Sa simbahan pa lang. Baka meron pa rito, Sunday na Sunday, iniisip yung may utang sa iyo. Hindi pa rin nakapagbayad. Pagdating lang Lunes, maghintay ka.
What is faith? To summarize, faith is trust, assurance, and confidence in God. Living faith is not just believing that God exists. It is demonstrated by one's service and obedience to God. Okay? Ang faith ay naipapakita sa gawa. Hindi lang yun sa iyong sinabi. Kasi ang lahat ng nandoon ngayon sa kulungan ay naniniwala rin sa Diyos. May pagkakaiba ako minsan yung belief sa faith eh. Diba? Belief, naniniwala lang, parang yung mga demonyo. Naniniwala sa Diyos. May nananampalataya, ganun lang kababaw ang paniniwala lang. Pero ang tinatawag na pananampalataya ay may gawa. So nasaan ka ba? Believer ka lang, naniniwala ka lang, o meron kang faith sa Panginoon? Dapat maano natin yun, maintindihan natin yun, na hindi lang tayo na nakikinig, naniniwala lang tayo, pero kapag dating na ng offering, hindi na natin kayang ibigay yung para sa Panginoon. Pagdating sa oras para sa Panginoon, hindi na natin kayang ibigay. Ano mga oras para sa Panginoon? Oras ng panalangin, oras ng pagbasa ng kanyang salita, oras ng mga fellowship. Hindi kaya nating ibigay. Titignan natin kung nagtitiwala lang tayo sa Panginoon o kung meron ba tayong pananampalataya sa Panginoon. Pananampalataya is pinapamuhay. God will increase our faith if we fervently ask Him for it. Yun ang pinakamahalaga. Lahat tayo may paniniwala, may pananampalataya sa Panginoon. Pero ang pananampalataya natin dapat ay lumalago. Okay? Paano ba lumago ang pananampalataya? Mahingi tayo ng isang, paano nga? Isang tip. By hearing, by hearing and hearing the Word of God. Through prayers, communication sa Panginoon. Pananampalataya natin dapat, ganito yun eh. Bakit kailangan natin ng marinig ang tungkol sa Panginoon? Kailangan natin magbasa. Kasi ang pananampalataya, kapag meron kang constant na communication sa Panginoon, parang ikaw at ang iyong anak, kapag lagi kayo magkakasama, at alam niyang safe siya kapag kasama ka, kahit ihagis mo yun sa taas, alam niya, sasaluhin mo kasi na alam niya yun. Hindi na, tinatawag yung kanyang assurance nang dahil niya kilala ka niya. Kaya kailangan mong makilala ang Panginoon para lumago ang iyong pananampalataya. Kasi ang iyong anak na yan, kapag minsan lang kami magkita sa isang buwan yan, kapag hinagis ko yan, baka matakot yan. Kapag ibang mga bata, gawin ko yun, malamang iiyak yun. Pero yung sarili kong anak na lagi kong kasama, kapag hinagis ko yun, hindi yan matatakot. Kasi kilala niya ako. Yun ang kailangan natin sa Panginoon. Constant na communication. Kilalanin mo kung gaano kahusay ang Panginoon. Kilalanin mo ang kanyang pintig ng kanyang puso. Kilalanin mo kung paano siya sa'yo magbigay ng mga blessing. At malaman mo kung ano ang konsekwensya kapag ikaw'y nagpasaway. Yung pinakamahalaga rito, yung makilala mo yung Panginoon para lumago ang iyong pananampalataya. Yun yung pinakamahalaga.
At kapag meron tayong mga pananampalataya, lumago tayo sa pananampalataya. Hindi mo na iisipin yung problema na yan. Hindi mo na iisipin yung may sakit ka, hindi mo iisipin yung wala kang pera. Kasi alam mo, ibigay mo yan o sa hindi, makakasama mo siya sa langit. Yan sabi ko nga, pinakabata rito, ito siguro 1 year old, 3 years old, pinakamatanda rito, si Lula Nini, 65 years old. Pag namuhay pa to hanggang 100, meron pa siyang 35 years. Ano pa naman yung 35 years na kung ibigay ng Panginoon yung mga gusto mo at sa hindi, ang mga kailangan mo. Ang mahalaga, ang eternity, after nitong buhay mo rito sa lupa, yun ang mahalaga, yun ang iyong pagplanuhan, yun ang iyong pag-isipan, at yun ang iyong pagtrabahuhan. Eternity, walang katapusan. Kung mahirap ngayon ang iyong naranasan dahil may sakit ka, at ang edad mo 20, 30, gaano katagal na paghihirap pa yan? Okay lang yan. Hanggat namumuhay ka sa pananampalataya. Kasi kapag hindi ka namuhay sa nampalataya, habang buhay ka doon na may nahirap. Habang buhay sa impyerno, mahirap yun. Dito na lang piliin na lang natin yung grasya ng Panginoon. Okay. Okay lang. Okay lang yung 20 years na nandito tayo. Yun na, pinaka-worst case scenario, kung hindi maibigay ang para sa atin ng Panginoon, meron siyang dahilan. Hindi natin may question yun. So, sabi nga ng tatlo kanina, Shadrach, Meshach at Abednego, either ibigay o hindi, susunod sa Panginoon. Pinaka-worst case scenario, mawala buhay natin, mawala lahat ng possession natin, pero ang mahalaga yung eternity natin. Okay? Yun yung mahalaga, maging matalino tayo.